Bakla ka, ba't Sophia the First yung pinapanood mo? O manood ka ng Dragon Ball, ha? Sige po. Ngayon, sabay kayong mawawala! Yan, matututo pa rin sa kanyang Paano mo sarili ito ilagay mo. dito, ha? Napakatanga mo naman, Vegeta. Napakabobo mo pa, kahit kailan. Putang ina mo, mamatay ka na. Hindi pala maganda yan. Sophia the First na lang panoorin mo. Kuya, kain ka na po ulit ng kwek-kwek. Ayoko nga! 40 pesos nga pong kwek-kwek. Ito na ang kwek-kwek! Alam nyo bang sobrang miss na miss ko na ta? Edi wow. So, kainin na natin. Ultimate favorite ni Kuya Pans ang tama! Gising na siya. Guys, hindi talaga ako magsasawa sa kwek-kwek kahit araw-arawin ko. Wala nga kami pake. Sarap, grabe! Sabi sa inyo, ilayo niyo yan, bibigwasan ko yan. yata nakakain ng kwek-kwek yun. Kahit mabulunan tayo. Sana nga, mabuluunan ka na laang. Kahit saan, mahanap tayo. Ayaw na kumain. Pero, masarap naman. Yan. Sarap! Ilan ang next kakain natin kwek-kwek? Sabihin nyo at kakainin ko. Bigla nga ako nag-crave sa ultimate favorite nating kwek-kwek kaya agad ko kinuha ang aking susi. Pag nalabas talaga ako, hindi may iwasan hindi ko isusuot tong favorite na salamin ko kasi feeling ko ako si Daniel Padilla. Nakita nyo naman yung gitna mo yun ay galing pa sa Japan at binili ko pa talaga yan. Sasakyan ko pala ay si Dugyo. Siya ang laging ko kasama kahit saan ako magpunta lalo't pag ako'y tinatamad manlakad. Ang ganda rin ng dinadaanan namin parang bagong daan. Habang minabaybay ko naman ang aking pupuntahan, nagulat ako wala na pala akong gas, nasa letter E na pala. Sobrang kinakabahan ako kasi baka tirikan ako kaya agad akong pumunta sa pinakamalapit na gasan. Ang taga-video ko pala dyan ay ang aking nanay. Habang ginagasan ako ni kuya, minumukaan niya ako. Nakilala niya pala ako na parang napapanood niya daw ako. Kaya agad niya sinabi naman to sa mga kasama niya. Ba? Ano pala ang pangalan ko? Kuya Pans, sinabi. Kuya Pans. Sa TikTok. Napansin ko ubos na rin yung rep namin sa soft drinks kaya dumaan ako sa dali para bumili ng ilang soft drinks. Sa sobrang hilig ko nga sa soft drinks nagkaka-UTI na ako, ginagawa ko na ng tubig ang soft drinks. Muha na rin pala ako ng favorite yun Diyos at pagkabili ko nga dito agad na rin akong pumunta sa bilihan ng kwek-kwek ang favorite natin. Kung mapapanood nyo nga dito sa mga video ko sobrang nagtrending talaga ang pagkain ko ng kwek-kwek. Pagdating nga sa bahay agad ko nang pinipare ang aking biniling kwek-kwek at agad kinain ko. Inaalala pa nga ako meron akong pinuntahang isang barangay at yung mga bata binigyan ako ng kwek-kwek. Ito yung mga picture nila. Sobrang mabait nga ng mga batang yan kasi binilhan nila ako ng kwek-kwek na hindi ko alam. Sobrang tuwan-tuwa rin naman ako kasi favorite ko talaga yan. Siguro nga mas madali ako magsasawa sa mukha mo kaysa magsawa ako sa kwek-kwek. Sa kwek-kwek masasarapan ako sa'yo, hindi. Kaya sa sobrang favorite ko to, magpapagawa ako ng maraming video nito at hindi lang yan gagawa pa ako ng vlog. Magmumukbang tayo ng maraming kwek-kwek hanggang magsawa tayo. Kaya abang-abang na kayo sa aking YT at dun nyo yung mapapanood. Nagpo-post din pala ako dun sa YT ko ng iba't ibang video. Kaya hanggang sa muli, kaibigan. Paalam! Gumising ko lang isang umaga na nagsisisi ako kasi pakiramdam ko sobrang bigat ko na at sobrang laki na ng katawan ko. Kaya nga naman agad kong kinuha ang aking pang-exercise para mabawasan ang aking katawan pero mukhang hindi sumasangayon sa akin ito. Sumubok pa ako ng ibang exercise pero mukhang hindi ko rin kakayanin. Pero nga sabi nga nila kung may gusto ko isang bagay, gawin mo lang ng gawin hanggang ma-achieve mo tong gusto mo. Mukhang magaanga lang to binubuhat ko kaya napag-isip-isipan ko pumunta na lang ako sa gym. Pero talagang sinusubok ako kasi nadaanan ko yung MCDO. At sa part na nga to, mukhang nanalo ang pagiging patay gutom ko. Kaya naman samahan nyo na lang akong kumain. Ang mga nabili ko para sa MCDO ay mga miss and match. Kung mapapansin nyo, napakalakas ko talaga kumain kasi hindi lang naman yan ang kinain ko. Marami akong kinain at marami akong binili sa MCDO. At ito na yung pangalawang batch ng kinakain ko. Isa rin to sa favorite ko sa MCDO. Ito lagi kong binibili pag kami magmamakdo ng mga kaibigan ko. Uy, nabanggit ko sila. Shoutout sa batch 2012-2013. Pag nga kami magkakasama, madalas kami kumakain sa MCDO. At halos na nga kulang na lang kami na rin mag-endorso nito. At kung hindi naman sa MCDO kami kumakain, madalas sa Lugawan o Pares. At natapos ko na ang pagkain ko, ang pangalawang kinakain ko, dyan pawis na talaga ako. Pero hindi pa dyan ako sumuko at kumain pa ako ng kwek-kwek. Kung kayo matagal ko ng tiga-suporta, makikita nyo naman sa mga video ko, okay, sobrang hilig talaga sa kwek-kwek. At hindi pa natatapos dyan at ako'y kumain pa ng ice cream. Oh, grabe, di ba? Ganyan ako kalakas kumain. Actually, gutom pa ako niyan, hindi pa ako nabubusog dyan. Pero may biglang nangyari sa akin. Sa puntong to, pinagsisisihan ko na kumain na lang ako ng kumain. Dapat pala nag-exercise na lang ako at
bawasan pa ang tingbang ko at hindi na sumakit ang ngipin ko. Hello, pre, bilisan nyo para makapag-road trip na tayo. Sa inyo, huwag nyo na yung tuloy yung binabahalak nyo. Kung ayaw nyo may mangyari sa inyo. Lo, okay ka lang. Alam nyo bang Friday the 13 ngayon? Oo, hindi naman kami naniniwala dyan. Hindi kayo naniniwala na malas ang Friday the 13? Maaring meron mong mangyari sa inyong masama. Maaksidente kayo o kung ano mong mangyari. Napatunayan ko na yan. Ilang beses na ako minalas. Katulad nyo rin ako noon. Hindi naniniwala dyan. Kayo, tumuloy kayo. Basta, mag-ingat kayo ha. May sapak siguro ulo nun. O pre, napakatagal nyo naman. Nasaan na sila Jonas? Pre, baka hindi na tayo tumuloy. Sila Jonas nandun sa ospital. Nakabangga sila ng bata eh. Malas. Ano? Hindi kayo naniniwala na malas ang Friday the 13? Maaring meron mong mangyari sa inyong masama. Maaksidente kayo o kung ano mong mangyari. May napanood ako sa TikTok, 2 ingredients lang daw, makakagawa ka na daw ng cake. Grabe guys, sobrang dali lang talaga gumawa nito at 2 ingredients lang, makakagawa ka na ng cake na napakasarap. Kaya tara, gawin na natin. Bumili nga pala ako ng Pudgy Bar tsaka ng crema asada nang galing pa yan sa langit. Isa-isa ko na nga binubuksan ng Pudgy Bar, kaya Pudgy Bar baka naman. Man! Ito pala ang dugyot version ng pagkagawa ko ng Pudgy Bar cake. Kaya kung nakita nyo, minekos-mekos ko na lang yan kasi ako lang naman din ang kakain. Kung nandidiri kayo kasi kinakain ko pa pala ng Pudgy Bar. Okay lang yan. Naalala ko nung bata ako, pagkakain ako ng Pudgy Bar tsaka lemon swirl, lagi ko kinakain yung mga papel nila. Ewan ko kung bakit ba. Kahit kayo siguro naranasan nyo rin yan, no? Aminin! Sinalin ko na rin ng crema asada sa puting na lagyan. Dito natin to haluin. Grabe, sobrang dali lang talaga gumawa nito. Pero sobrang hirap maghalo. Kasi 10 to 12 minutes mo gagawin to. Dito nga sa part nito, sobrang pagod ako sa paghalo. Minsan nahirap din maging gitar kung ano-ano napapanood at gusto mong kainin. Kaya notice ako, kaya panggigilan mo na! Haluin! Dito nga, isa-isa ko nang nilalagay ang Pudgy Bar. Kaya minekos-mekos ko na lang ito. Huwag kayong mag-alala. Ayan na yung malinis ang aking kamay. Dito, unti-unti ko nang nilalagay ang ating haluin. At charan! Tapos na! Kaya lalagay na natin sa ating rep. So, ito na guys, kaya tikman na natin! Ang sarap! So yun guys, kung nagustuhan mo tong video na to at nagustuhan mo rin gumawa nito, ano pinintay mo, magawa ka na. Sobrang dali lang niya at hindi ka gagastos sa malaki. Babae ka, imposibleng marunong ka magyoyo. Babae ako, pero hindi babae lang. Yung mga nagagawa kami na hindi nyo nagagawa. Kaya wag nyo ako susubukan. Madali lang naman kasi dyan sa DNA mag-tricks. Sa Shiny Venom kaya mo. Shiny Venom, sa ganda kong to, colored lupa. Watch me. O diba? Easy. I'm a queen of Shiny Venom at DNA lover. Oh my God! Taas talaga dalawang kamay ko sa'yo. Pre, ayun yata si Sheila, oh. Ano pinihintay mo? Di lapitan na natin. Wait lang, kinakabahan ako eh. Wala akong kilalang punch na kinakabahan. Sige. Excuse, hi Sheila. Oh, magandang dilag. Puso ko yung napihag. Wala nang ninanay. Biyaya. Punch, yung kausap mo sa lit match. Okay, lit match. Upo muna kayo. Wait. Lit match? Lit ba? Doon na kayo nagkausap? Medyo matagal na rin kasi kami nag-uusap sa lit match, di ba Sheila? Oo, sa lit match kami nagkakilala and almost 3 months na rin kami mag-uusap. Sabi naman kasi sa'yo, mag-lit match ka na rin. Okay, magli-lit match na rin ako. Parang deserve ko din yung ganyang kasweet eh. Okay. Anak, baal mo. Ma, sa graduation si tita na lang isasama ko Ako na lang, anak. Si mama naman, si tita na nga lang sabi. Nakakaya mo ba ako? Kung sabihin kong oo, tingin nyo naman kasi ang kalagayan nyo. Grabe ka naman sa akin, anak. Gusto ko lang naman na ako magsabit sa'yo para may malaki ko na kahit ganito ako na pagtapos ko ang anak ko.
Ma, papunta na daw si Ana, yung bagong girlfriend ko. Baka naman lokohin ka na naman, katulad nung nakaraan. Ganyan na ganyan. Pinakilala mo sa akin, tapos, ay nako, niloko ka laang. Eh, itsura naman parang sinakloban ng langit at lupa. Mukhang kurikong. Ay nako. Ay ma, ayan na yata siya. Please flawless kung ako'y tawagin. Mga lalaki nagigigil sa akin. Ayaw paawa, paano mo pipigilin? Ang damdamin nila para sa akin. Please flawless, hayop sa kagandahan. Sa sobrang kinis, hindi mo matawagan. Sa katunayan. Hey tita, Ana po. Si Ana. Ma. Ay Neng, ang ganda-ganda naman ng batang to. Mukhang magkakasundo tayo. Ay isa nga, baka kayo ulit nagkakilala. Nagkakilala kami sa Lit Match. Diba Han? And matagal na rin po kami nag-uusap sa Lit Match. And alam niya, sobrang sweet niya. Feeling ko siya na yung forever ko. Ay pwede ba mga katulad ko doon? Kahit maedad na. Ay oo naman tita, pwede ka doon. Ay, gusto ko yan. Ituro mo sa akin mamaya yan, Ineng, ha? Hello, sir. Ano po hanap nila? Ito. Magkano tong picture ni James Reid? Salamin po yan. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para ba na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yatapang. Guys, ngayong araw magpapabraid tayo ng buhok. Ayan, wala tayong magawa. Papabraid na tayo kay Buntis. Let's go. Sinimulan na nga i-braid ang aking buhok. Habang binibraid ang aking buhok, iniisip ko sobrang hirap pala nito. Papaisip ka na nga lang, paano ba nila nagagawa ang ganitong mga bagay? Isa pa, nakakangalay rin pala magpa-braid. Halos aabuti na kayo ng siyam-siyam. Buti na lang magaling mag-braid talaga si Buntis. Sobra ako napapangan ng mga tao marunong dahil ito. Matatawag na rin na talento ang isang bagay na marunong. So yun guys, malapit na matapos. Ayan. Balikan ko kayo pagtapos na. Ayan, finally, tapos na ang ating braid. Ayan, sobrang angas niya. Let's go! Para lalo siyang gumanda, magpapagupit tayo. Tara, samahan niyo ako. Agad ko na kinuha ang susit, gagamitin natin to si Dugyot. Pupunta ako sa kanto malapit sa pagupitan. Pagdating ko ba nga dito sila kuya, ang sarap ng higa nila. Nanonood sila ng basketball. Pero pansin ko wala na dito yung dating nagugupit, yung nakapaggupitan ng mga artista. Pero okay lang yung wala na si kuya. At least nandito naman ako, isang tiktokeris na walang kwenta. Pero maganda rin naman maggupit sila kuya na nandito. Habang nagpapagupit ako, nakaramdam naman ako ng gutom. Buti na lang may malapit na MCDO. Agad na akong pumili ng gusto ko. Mas magandang tignan nga nung nagupitan ako. Dahil dyan na pa left and right, up and down ako. Ang tawag pala sa braid na to ay Pop Smoke braid. Grabe, sobrang angas talaga nito. Kaya dahil dito napa-TikTok pa ako. Alam ko ang pakiramdam na nagigirapan, kaya naman ayoko lang iparamdam sa iyo. Malapit na ako, konting oras na lang ay magsasama na tayo. Malapit na ako. Peko, ano yung tatlong bagay na hindi mo pa nakikita sa mundo? Dinosaur, pangalawa alien, pangatlo ay si Papa G, si Papa God. Ikaw, ano yung di mo pa nakikita? Ako, parehas lang tayo. Si Papa God, alien, dinosaur. Bali, 4 pala. Yung babaeng mas gaganda sa'yo at mamahalin ko ng ganito. Para kantang... Ay, shala, naka-iPhone na. Oh, deserve natin mag-0.5 ngayon. Lugan lang talaga to. Nga naman, mag-0.5 tayo dyan, ha? Okay, di ako. Mga kabataan talaga ngayon, no? Kung ako sa inyo, burin nyo na yan. Bakit naman po? Alam nyo ba, bawal ang 3 sa litrato. Kasi, maaaring mamatay ang nasa gitna nito. Totoo to. Marami na nangyari. Napatotoo. Manang 2023 na talaga, naniniwala ka pa sa ganyan? Yung pamahiin na yan, nung panahon nyo pa yata. Baka gusto lang sumama ni Nanay sa picture natin. Obi, mag-ingat kayo pa uwi ha. Una na rin ako magre-review pa ang gandaran nyo. Bye-bye. Bye-bye. Dito na kami ha. Ay, miss na miss. Wala pang 30 minutes na nakaka-uwi sa motor. Si Sep wala na, napuruhan siya. Alam niyo ba, bawal ang 3 sa litrato? Kasi, maaaring mamatay ang nasa gitna nito.
Habang natutulog ako, nakarinig ako ng... Kaya naman agad-agad ko kinuha ang pera ko sa bariya sa ilalim ng aking kama at kumuha na ako ng pambili na ko ng taho. Nakatatlong bili nga ako ng taho kay kuya kasi hindi ko na-videohan yung una kong mga binili. Syempre, bilang isang pekem vlogger, gagawin natin ang lahat para makakuha tayo ng magandang video. Sarap na sarap nga ako sa binili kong taho. Naalala ko nga hindi ako lagi nakakabili ng taho nung bata ako kasi lagi akong walang pera. Bukod hindi ko talaga naaabutan ng taho kasi ako laging puyat. Pasaway kasi akong bata. Pinakagusto ko talaga pag nakain ako ng taho ay ang arnibal kaya pinapadagdagan ko pag ako'y nabili. Maaga pa lang matatamis na lahat ang kinakain ko, taho, ice cream at meron pa yung chichirya. Kaya pinigurado hindi may iwasan na hindi ako magkaroon ng diabetes. Pero wag naman sana. Bukod sa naman ako ang magandang lahi botsay, mukhang mamaman ako na rin ng diabetes. At pagkatapos ko kumain ng chichirya, taho at ice cream, ako na may nakaramdam naman ng anto. Sobrang hirap nga maging tambay kasi mas lamang ang tulog mo sa umaga kaysa sa gabi. Madalas kasi nang siraan talaga tulog ko kasi umaga na ako nakakatulog minsan. Pagising ko nga ng tanghali, ako'y nakaramdam na naman ng gutom kaya kumain agad ako ng tanghalian. Bagoong lang nga pala ang ulam ko kasi hindi ako nakain ng gulay kaya yun na lang ang inulam ko. Maraming nakakapansin pag may mga kasabi akong kumain na ang bilis-bilis ko daw kumain. Hindi naman sa pagiging patay gutom kaya lang naman gusto ko lagi na una akong natatapos kumain. Kasi ayaw ko magligpit. Pagtapos ko nga naman magtanghalian ay bumili naman ako ng caramel macchiato. Dito sa video nang ito, pinapakita na talaga na patay gutom talaga. Ba naman umorder pa ako ng takoyaki ham and cheese flavor. Spicy nga rin pala in-order ko at hindi lang natapos dyan ang kinakain ko kasi umorder din ako ng turon. At kung Take 2. At kung umabot ka sa last part ng video ko, sobrang gutom na gutom ka na rin. Panigurado naman magugutom ka talaga sa mga kinakain ko. Kaya kung may mga cravings ka, kainin mo na rin. Naalala ko tuloy ang sabi sa akin ng papa ko na wag maghihinayang gumastos kung sa pagkain lang din gagastusin. Grabe, sobrang busog na talaga ako. Love, sorry na kasi. Tanungin muna kita. Anong inuuna pa nagluluto? Sibuyas o bawang? Bawang. Alam mo naman, anong inuuna ko pag nagluluto ako, di ba? Bakit, love? Ay, napakakupal mo talaga ng laki, no? Mas uunahin mo pa talaga magluto kasi siyuin ako. Bakit? Ano ba nagagawa ng bawang? Nakabad niyang mahal ng bawang na yan, di ba? Hindi. Love ko ano kasi tinatanong mo. Ako unahin ang pagluluto mo? Hindi. Ako kaya kung gawin lahat. Mas uunahin mo pagluluto kasi sa akin. Bakit? Maganda ba yan? Napaka ano mo sa akin ah. Talaga sinasaktan mo ako eh. Gulo-gulo mo kasi. Sinasaktan mo talaga ako. Tindihan. Makinig ka muna nga kasi sa akin. Talagang pinamumukha mo sa akin na mas mahal mo yung pagluluto kaysa sa akin. Nakamalis ka nga sa harap ko. Suyuin mo yung sarili mo. Gago ka. Ito. Love. Uy, love. Joke lang naman, love eh. Nagpapalambing lang naman ako eh.